Vanessa, wag kang umiyak. Dapat masaya ka. Masaya. Tama. Dapat i-enjoy ko tong weekend na to. First time ko mag-weekend kasama sila Red and I'm always be happy. Naiga ako sa sapat, nagawa kong una ng throw pillow. Niyakap ko ang isa pang pillow. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. For sure, si Rafael na yan. Kaya di ko na binigyang pansin at lingunin pa siya. I want to sleep and rest. Vanessa? Tawag niya sa akin pero di ako sumagot o kahit tingnan man lamang siya. Ba't niya ako kakausapin ngayon? Wala naman dapat pag-usapan pa. Narinig kong footsteps na papalapit sa akin. Nakita ko may huminto na para sang sapatos sa harapan ko. Why are you resting here? Kunot noong tanong niya at umupo siya sa tabi ko. I want here, so leave. I answered coldly without looking at him. Nakita kong umuklo siya para halikan ako, pero tumalikod ako patalikod sa kanya para iwasan ang labi niyang dadampi sa akin. Halik na naman ba siya na nagsasawa? Naramdaman kong sa higa niya sa tabi ko iniyakap niya ako. I feel his warm breath on my nape. Galit ka na naman ba? He asked huskily. Anong klaseng tanong ba yan? Feeling inosente ka na naman ba? Rafael, ang sikip na nga rito, sumisiksik ka pa. Asar kong sabi at di pinansin ang pinagsasabi niya. Nagtatampo ka ba? He asked me again. Doon ka na nga sa kama? Utos ko sa kanya at binaliwala ko ulit ang tanong niya. Answer me. He ordered me. I rolled my eyes. Alis ka kasi. Ah! Nila niya ako palapit sa dibdib niya. That's why I'm not on top of him. Bakit ang bilis ng kamay niya? Kumakaila parang saktong walang laman? Ganun ba ako kagaan? What's wrong? Ayos naman tayo kanina. His face so serious, tas may halong pagkainis ako nakita sa mukha niya. Inirapan ko siya. Sinabi ko bang galit ako? Inis kong tanong sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Eh di nagtatampo ka. Inirapan ko ulit siya dahil sa mga tanong niya. Sinabi ko ba? Mataray kong tanong sa kanya. Eh di nagsiselos ka. Agad niyang tanong at nanlaki ang matang ko sa sinabi niya. Nagsiselos? Kailan pa? Pinapalo-palo ko siya sa dibdib at tinuhuli niya ang kamay ko. Naiinis ako sa tanong niya na yon at hindi ko na mapigilang hindi ibuhos sa kanya ang mga salita ko. Dream high, Rafael? Asar kong sambit at pinagpapalo ko ulit siya pero huli na. Kagad niya namang inuli ang kamay ko and he smirked to smile. Nagpumiglas ako sa hawak niya at aalis na ako sa ibabaw niya pero hindi niya ako hinayaan na makaalis. Sa lahat ng tinatanong ko, isa lang ang sinagot mo, hindi tanong. He chuckled after saying those words. Ako? Nagsiselos? Kailan pa? Bakit iba-iba yung sagot na yon? Naglilikot ako para makalis ako sa pagkakataong sa kanya na pala ako nahawakan. Masyadong malakas na ang pagbawi ko sa kamay ko. Tiyan naman nahulog ako sa sahig. Aray! I screamed in pain. Ow! Ang sakit ng likod ko. Masakit pa ba? He asked and I felt worried about his tone. Sa tingin mo, nainis kong tanong sa kanya, tinahaplos kong likod ko. Ram Rafael Clyde. Nakadapa ako sa kama habang nakasubsob sa una ng mukha ko. Tinapa ko si Vanessa pero wala akong mayakap sa tabi ko. Shit! Nasaan ang babaeng yun? Iminulot ko ang mga mata ko. Nilingon ko ang kabilang side ngunit wala talaga. Akala ko nga nasa dulo lang kaya hindi ko naabot. Nilingon ko pa ang mga mata sa buong silid pero hindi ko siya natagpuan. Tinignan ko pa ang wristwatch ko na nilapag ko sa kasama sa bedside table. It's 6:03 a.m. Dali-dali ako naligo at kaagad na bumaba. I am just wearing a beach short and shirtless. Pagbaba ko, naabutan ko si Rev at Ren na nasa kitchen. Good morning, bud. Bati sa akin ni Ren at tinaas pa ang tasa na iniinom niya na ewan ko kung ano nga ba ang laman. I smirked. Breakfast is not yet ready, man. Want to make you a delicious coffee? Alok sa akin ni Rev. Siya ang chef namin, syempre. No, thanks, I answered. Si Vanessa, did you see her? I asked them. After I drank the one glass of water, naalala ko kaya pala ako bumangon ng maaga para hanapin siya. Nasaan na ba kasi yun? Iniiwasan niya ba ako? O sadyang galit lamang siya sa akin? Sa labas, ang aga niyang gumising, nauna pa sa amin. Nasa may diwan siya at naglalakad-lakad sa seaside kanina na makita ko. Anirev at naghahalo ng niluluto niya. Malamig sa labas ng gantong oras. Anong ginagawa niya roon? Thanks, sabi ko at kaagad na naglakad papunta sa likuran kung nasaan ang dagat. Nasaan na kaya yun?
Nagtingin-tingin ako sa kaliwat kanan ko and I find her. 5 meters distance from me, I saw her standing in the seaside, watching the waves. Naparunok ako na makita ko ang suot na damit. She's just wearing a beach long dress hanggang lampas tuhod niya, and it's so flimsy so I can see the things inside of that dress. Nakatali ang buhok niya, nag-form ng O in top of her head. Kung ganito na lang lagi ang bubungad sa umaga ko, magtatrabaho talaga ako, makuha ko lamang siya. Just what she said last night. Napailing ako dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Makukuha rin kita, kahit hindi pa ngayon, darating tayo doon. Just wait, my wife? I smirked and continued walking towards her. Nilapitan ko na siya at niyakap mula sa likod ko ng unan at nagulat siya at mabilis siyang lumingon sa akin. Pero nang pakitaan niya ako ay nakayakap na ako sa kanya, napalitan ng ngiti ang gulat niyang mukha. Bahagya pa siyang namula at kaagad na binalik ang tingin sa dagat. "Good morning," she said. She looked at me and she gave me a kiss on my cheek. Hindi ko alam kung na-imagine ko lang yon o totoo nga ba. I always wanted to get a kiss from her every morning. Sad to say we're living separately. I smiled. "Nung iningiti-ngiti mo dyan?" she asked playfully and I looked at her. She smiled at me and I smiled back at her. "Good morning, beautiful," I whispered on her ear and kissed her shoulder twice. Pinatong pa niya sa kamay ko ang kamay niya bago binalik ang tingin sa dagat. I removed my hands on her stomach and I slowly unfastened her hair while whispering to her, "You're more beautiful when your hair is like this," I whispered huskily to her. Nakalugay ang buhok niya at sumasayaw, kasabay ng tahimik na hangin. "Thank you for the compliment." I chuckled when I heard her answer. I kissed her neck and looked at the wave. I hugged her tightly and she leaned her back on my chest. "Rafael?" she called in the middle of our sadness. I answered before looking at him. "Ang aga mo naman nagising," aniya na ikinatingin ko pa sa kanya. "Ako pa talaga maagang nagising. Ikaw nga tong wala na sa tabi ko. Pagising ko eh," I irritatedly answered. She chuckled. When I heard her chuckle, my irritation welled away. Gusto ko lang na ma-feel yung fresh air in the morning just like what I feel when we arrived here yesterday. So refreshing, she happily said. "Dapat kinigising mo ko para samahan kita rito," I answered and I kissed her neck. "Sorry about what happened yesterday," I added and I feel she breathed deeply. "Rafael, ano ba ako sa'yo? Am I important to you or I'm just a reservation? Look, kapag tayong dalawa lang, oo, ganito tayo. Ganito ka sweet and caring sa akin pero pag nandyan sila, pag nandyan si Patricia, nakakalimutan mo ako and it's hurt to the part that you forgot your promises to me. But it's okay, I understand." She wipes her tears. Shit. Walang silatang lumalabas sa bibig ko, lalo na marinig kong hikbi niya. It hurts for me to see her crying in my arms. Hindi ko alam. Utal kong sabi na parang nahihirapan akong bigkasin to. All I know you are my wife. Huwag ka na magalit, okay? Pakiusap ko at tumango naman siya. We're still looking at each other. I cannot take off my eyes. I love seeing her face dumb. I'm so addicted to her beauty. I feel relieved when she smiled at me. Buti naman ayos na kami. Ayokong tahimik siya tumiiwas sa akin kagaya na lang ng isang linggo. Napakasiloso pa naman ng asawa ko. Niyakap ko siya at inaamoy ko ang buhok niya. Ang bango. She's so sweet in the morning. "Naligo ka na?" Tanong ko at umiling siya at umiling naman siya. Naghilamos lang muna ako. Malamig pa eh. Bakit? Sagot niya at sinuklay ang buhok gamit ang kamay niya. "Kaya palang pangit ng amoy mo?" Pangasar ko sa kanya. Natigilan siya sa pagsuklay at tiningnan ako. Gusto kong tawanan ng itsura niya. Binibiro lang naman. Ang bango niya. "Ano? Hoy, bitawan mo nga ako, yakap ka ng yakap, tapos magrereklamo ka dyan. Alis! Lumayo ka sa akin," pasigaw niyang sabi sa akin. Kumawala siya sa yakap ko at naglakad palayo, pero bago pa siya makalayo sa akin, hinawakan kong kamay. Hinila ko siya pabalik sa akin. Naglakad siya papunta sa may duyan. Tiningnan ko siya habang naglalakad. Napailing ako at nilagay ko ang right hand sa pocket ng short ko. Ang gwapo niya! So hot! Anong ingay yon? Paano nagkaroon ng ibang tao rito? Samantha, nakakarinig ako ng ingay pero naglakad na lang ako ng diretso at hindi ko na yon nalingon. Nang napansin kong di niya ako sinusundan, asar na humarap ako sa likod nang biglang
Aray! Nagulat ako nang pagharap ko ay dibdib ang sumalubong sa mukha ko. Ikaw! Naman, Fafa, pinapagod mo kami. Malanding sabi na nakahat na gay. Napatingin ako kay Rafael. Ang pangit ng itsura niya, priceless. Hindi maipinta ang mukha niya na naghalo-halo ang emosyon. Napangiti na lamang ako. Grabe talaga tong si Rafael. I can't imagine na pati mga bading pagkakaguluhan siya. Ganun pa talaga siya kagwapo? Just don't touch her. Kung kanina'y parang takot na nandidiri ang itsura niya, ngayon naman naiinis na parang gustong manapak. Inipan niya pa ang shoulder ko at pinanasan. Ang oo eh. Walang naman akong dumi. Virus, no? Ako nga pala si Tina. Pagpapakilala at inabot ng kamay kay Rafael. Tinignan niya lang to, imbes abutin ng kamay nito, yumakap siya sa akin. Rafael, ano ba? Saway ko sa kanya. Narinig ko nagtitilian sila Ate Tina. Yes, mas matanda sila sa akin, that's why I call them ate. Pasensya na po kayo Ate Tina sa inasal niya. Sabi ko pa at sinamaan ng tingin si Rafael. Ano ka ba? Okay lang yun. Ano naman ni Ate Judy? Ang gwapo naman i-ditch ng boyfriend mo. Saad naman ni Ate Ann. Wala akong boyfriend. Mga ate, wala po akong boyfriend. Ani ko at tumayo ako pero hinawakan ni Rafael ang kamay ko. Rafael, porket kanyan sila, wag mo naman pagsalitaan ng masama. Okay? Ayaw mo sa mga katulad nila, pwede ba? Wag masyado makitid yung utak mo. Wala silang ginagawa sa'yo. Can you give me some respect, ha? Tao rin sila at may damdamin. Say sorry to them now. Mahinahan kong sabi sa kanya na may bahid ng gulat. Umigting ang panga niya and he looked so angry. Nakakatakot ang itsura niya at pakiramdam ko. Pinapatay niya ako sa masama niyang tingin sa akin. Tumingin ako kila Ate Tina at nagyuko sila pero nang napansin nila na nakatingin ako sa kanila, they smiled at me. Weakly. Ayos lang. Sanay na kami dyan. Ani Ate Ana masama ang loob. Rafael, I said sorry. Kung ayaw mo matulog sa sala mamaya. Pagalit kong ani sa kanya. Nakipagtitigan pa siya sa akin na para bang hindi niya yun gagawin. Pinandilatan ko siya dahilan para pili-piliting tumingin sa mga ito. Damn it, he cursed. Sorry, not sorry. He rolled his eyes. I did not mean it. He walked away. Tumingin siya sa akin at inirapan ni Rafael. Tinawag ko siya but he did not look at me and that made me roll my eyes. Sundan mo na siya, girl. Napakalawak ng ngiti ni Ate Judy. What's that smile means? Pasensya na po talaga kayo ha. Ang pangit ng inasal niya sa inyo. Sorry po talaga. Naiya ako sa kanila sa mga pinagsasabi ni Rafael. Hinawakan ni Ate Tina ang kamay ko and she gave me a sweet smile. Ayos na yun. Nagsorry naman na siya eh. Saad ni Ate Tina na para bang inaalas niya ang hiya ko. Ikaw asawa mo pala si Pogi. Ay! Inampas-ampas ako ni Ate Ann sa braso pero mahina lang. Halata talaga ang kilig niya at parang babae lamang kung kiligin. Bagay kayo. You know why? Because you two are different. Alam mo bang magandang panoorin ang dalawang tao na magkaibang gusto pero kung magmahalan sila, buong buo? Yung tipong magkakaunawan sila at matututo silang gawin ang mga bagay na hindi pa ginagawa para lang sa minamahal nila and that's what you call true love. Mahabang litanya ni Ate Ann. Di naman ganun si Rafael eh. Vanessa, sino sila? Napatin ako sa tumawag sa akin. Nakita ko si Red nakatayo sa may tabi ko at nakaturo sa mga kausap ko. Red? Ikaw pala? Sila nga pala si Ate Tina, Ate Judy at Ate Ann. Tinuro ko sila isa-isa habang pinapakilala kay Red. Hi, Pogi! Sabay-sabay nabati nila kay Red. Nakita ko pa ng laki ang mga mata ni Red at napanunok siya na para bang kinakabahan. Bakla sila? Utal niyang tanong at di may pinta ang mukha niya. Tumango naman kaming apat. Yung shock face niya naging mas kinakabahan. Ano nangyayari sa kanya? Agad ni Red tapos napakamot pa siya sa ulo ng baliw na yata. Sino siya? Tanong ni Ate Ann at ang lawak ng ngiti niya. Si Red, pinsan ni Rafael. Sagot ko tiningnan si Red na para bang sinasabi niya na wag ko nang sabihin. Tara na. Pinapasundo ka na ni Ram? Ani at hinawakan ako sa siko na para bang minamadali niya ako makalis na rito. Ram? The three gay asked us in unison. May gulat sa mata nila at hindi makapaniwala. Yes, oo. Red and I said in unison. You mean Ram Valderrama? Paninigurado ni Ate Judy.
Tumango lang ako dahil wala akong masabi. Paano nila nakilala si Rafael? Nakita niyo na po siya sa personal. Sabi ko namang kumamot pa sa ulo. Paano ba to? Kilala si Rafael sa name at tsura nito. Ano ba yan? Hindi pa. Sabay-sabay silang tatlo. Nasa boses talaga'y gustong-gustong makita si Rafael. Si Rafael at Ram iisa. Ani ko na kinalaki na mata nila at sabay-sabay na napatingin kay Red. Kung pinsan ka ni Ram, so isa ka ring Valderrama? Ah! They said in unison. Sinugod sila ni Red ng yakap. Pinag-aagawan nila na para bang bata. Si Red naman ay hindi nakalayo agad dahil sa hindi niya inakala na susugurin siya at pinaghihila siya ng mga ito. Gusto ko sanang awatin kaso parang di sila magpapaawat. Kawawa naman si Red. Akin na ka na lang, Red. Akin siya. Akin. Ito sigurong rason kung bakit ayaw ni Rafael sa bading. Oh my! So ikaw, asawa ka ni Ram Valderrama? Nagsisigaw si Ate Ann habang nakaupo sa buhangin. Tapos, sinasabunutan siya ni Ate Judy. Grabe, magwala ba naman sila? Ganito ba talaga ang mga bading kapag kinikilig? Oh my, poor Red. Pagkatapos silang pag-agawan si Red, nagwawala na sila na parang takas mental. Gusto ko tawanan ng itsura ni Red pero may side na naaawa ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? Para siyang nire-rape ng mga bakla. Pinagkakaguluhan lang naman. Nagising ako kasi nakabukas na ang kortina ng bintana at may liwanag na tumatama sa mukha ko. Bakit nakabukas ang bintana? Babangon sana ako pero di ako makaalis dahil nakayakap sa akin yung right hand ni Rafael. Tinignan ko siya at nakaunan siya sa left hand niya habang nakadapa. May nakita akong parang sulat sa wrist niya, pahaba na dugtong-dugtong. Ano kaya yun? Anong ginagawa niya dito? Di ba't dapat nasasala siya? Inawakan ko ang kamay niya para ilapit sa mukha ko para mabasa ko yung nakasulat doon. Pero binawi niya kamay niya at pinailalim sa una na yakap niya. And he looked at me and he mouthed, "Good morning." While giving me a sweet smile, I smiled and sat on the bed. I leaned on the headboard. Inaplos ko ang buhok niya. Anong tinitingnan mo dyan? Imbes sagutin ko ang tanong niya, pinisil ko ang ilong niya. Nakaisa naman siya kay aga-aga. Aray, bakit ba? He said. His hands on my waist, slowly moving up on my boobs. Kaya tinampal ko ang kamay niya na kinatigil niya sa paggalaw. Aray! Reklamo niya tiniles ang katawan sa kamay ko upang umupo siya sa tabi ko. Vanessa naman, yakap lang eh. Nangahampas ka na? Irita niyang sabi at ginugulang buhok niya. Yakap sa'yo dyan? Kung san pumupunta yung kamay mo? Saway ko at inirapan ko siya that made him chuckle softly. Ang cute! Di mo kasi ako binati ng good morning. Anong breakfast natin? Malamig kong tanong sa kanya at naglalakad ako papunta sa salamin para manuklay. Ikaw? Mabilis niyang sagot na kinalaki na mata ko. Ano? Tanong ko na parang na-froze ako dahil sa sinabi niya. Anong ako? Pinagsasabi ng lalaking to, mukha ba akong pagkain? Umandar na naman ang kamanyakan. Ikaw, anong gusto mo? Pero mas gusto ko ang iniisip mo. What do you think? Nakangisi niyang sabi. Nakikita ko siya dahil sa reflect ng salamin. Iniisip ko, my God, pervert alert? Bastos! Binato ko sa kanyang hawak kong towel. Vanessa! Galit niyang tawag sa akin at di ko siya pinansin. Di na rin siya nagsalita so I continued brushing my hair. After a minute, I felt his hands on my waist. Napatigil ako sa pagsusuklay, tumingin sa refleksyon ng salamin. He smirked when our eyes meet in the mirror reflection. He kissed my hair, my neck. He gave me a little sweet kisses and I did not stop him because I know when he's satisfied on what he's doing, he stopped. Rafael! I moaned his name. Nakaramdam ako ng kakaibang sensation sa ginagawa niya. Imbes tumigil siya, pinagpatuloy niya lang. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan ako dahil sa ginawa niya. Yun lang yun at wala nang ibang ibig sabihin. Finish? Can I continue brushing my hair? I asked without breaking the eye-to-eye contact that I really rolled my eyes. He smirked and hugged me tight. Can I continue what I'm doing? Pinalo ko siya ng suklay. Abuso na kasi ngayon niya pa ako hinalikan ng ganun. Nakakakaba. Yeah, you can brush your hair. He kissed my shoulder before he let me go. I continued brushing my hair and I put my hair on my back. Napatigil ako sa pagsusuklay at nanlaki ang mga mata ko na makita kong heki sa leeg ko. Hindi lang isa. Rafael! I shouted. Bakit niya ako nilagyan ng ganito? Nakakainis.